Grabe, laki ng alon, no? Umabot na dito. Ayun, no? Wow! Akala ko, nakita ko na ang pinakamagandang beach sa Luzon. Pero, hindi pa pala. Ngayon pa lang yata. Wow! Akala natin, simpleng beach trip adventure lang to. Pero iba pala ang nag-aantay sa atin dito. Andito tayo ngayon sa isang resort. Isang resort na wala gaanong amenities. Walang luxury feel. Pero, dito natin natagpuan yung puso natin. Hello. Ma'am, lalong kumunta yung resort mo ah. Nakakamiss. Sir, ito po, tingnan niyo. Ha? Magkano naman yung ganyan? No? Balik-balik kayo. Sarap yan, sir. Guys, nandito tayo sa Munting Bakery ni Mama. Wow! Kaya naman, nung umpisa pa lang, napamahal na sa akin ang lalawigang ito. Napakasimple, napakatahimik, pero ang lalim ng sinasabi. Maging yung mga bata dito, napalapit na sa puso ko. Wow! Kahit ilang beses na tayo nagpunta dito, nakakatuwa lang na makita natin ngayon yung beach park. Ito yung mga lokal ng Baler. Hello! Welcome po sa Baler. Tawagan ko kay Mayor. Sabihin mo na lahat. Ayos dito, ayan po. Parke dito. Oo. Sira na. Sira na po! Ah, Mayor, sira na. Mayor. Kaya sa episode na to, muli nating babalikan ang paraiso ng Silangan. Ang napakasimpleng lalawigan ng Aurora. Ito yung Banya Aurora marker. And papasok tayo guys ng Maria Aurora. Ito yung one of the scenic roads na matatagpuan natin dito sa lalawigan ng Aurora. Ito yung Tanili Trail. Sa Aurora guys, nakapapamama tayo dito sa Aurora. Isang fresh buko lang sapat na. Wow! At sa pagkakataong ito, sa isang simpleng beach resort lang po tayo. Yun talagang makakapagpahinga at makakapag-relax tayo ng husto. May asul na tubig, puti at pinong buhangin. Sama-sama tayong magbanding, kaya't samahan niyo muli ako. At muli nating dadalawin ang napakatahimik na bayan ng Dipakulaw. Lalaki ng alon ngayon guys. Nandito tayo sa Ampere Rock Beach. Isa to sa mga nadali ng bagyong uwan. Welcome to Dinadjawan! Good morning guys, and time check is 5 AM na po. 4:56 AM and nandito tayo sa favorite gas station natin sa NLEX dito sa Lakeshore. Ito yung Petron Lakeshore dito sa Mexico, Pampanga, and today is Saturday guys. So far walang traffic sa NLEX ngayon, pero madaming sasakyan dito sa Lakeshore, naka-parking. And for today's gala, babalikan natin yung magandang lalawigan ng Aurora. Stay tuned lang kayo at marami tayong gagawin doon. Hanggang 6 na oras ang nakakahilong biyahe
mararating natin ang lalawigan ng Aurora, partikular na ang bayan ng Baler. Ito'y may layong 266 kilometers via Silex sa Tarlac Exit. And of course, para sa mas safe nating ruta, we will take the Pantabangan-Baler Road na mas mahaba-haba ng konti kumpara sa Bungabon-Baler Road. Pero mas sigurado naman at mas ligtas tayo dito. And after ng nakakahilo at walang katapusang kurbadahan ng Pantabangan, di pa dyan nagtatapos guys. Madami pa po doon. But at least approaching na tayo sa lalawigan ng Aurora. Nandito na tayo sa boundary. And ayan, matatagpuan natin sa kanan ang Doña Aurora marker. Ayun po. Medyo tagulang siya kaya wala ganong nakapapansin. And nandito na tayo sa Canili Trail guys. Observe lang po natin yung one-way scheme at all times dito. Ayan, and dito tayo magbe-breakfast ngayon. One of the best and picturesque spot para sa akin. Para na rin sa ating unang picturan dito sa lalawigan ng Aurora. Dito maganda mag-stop over. Welcome to Maria Aurora, welcome to Canili Trail, and welcome dito sa Otop Store. Bago pa man natin malagpasan yung mga kaakit-akit na kabundukan dito, bago natin marating yung mga kagiliw-giliw na dalampasigan, dito muna natin uumpisahan yung ating kwento sa monumento ni Doña Aurora, Aragon, Quezon. Monumentong sumasagisag at nagpapaalala ng kasaysayan at kabutihang loob ng ating unang ginang at siya na ring pinagmulan ng pangalan ng napakagandang lalawigang ito. Guys, nandito na naman tayo sa lalawigan ng Aurora and welcome dito sa Doña Aurora signage. Time check is 8 a.m. Touchdown, Maria Aurora. Hindi lang ito basta park o isang landmark, kundi simbolo na rin ng isang babaeng nagbigay inspirasyon sa buong lalawigang ito. At pag nakita natin to, nasa Aurora na nga talaga tayo. Wow! Ito yung Doña Aurora marker and papasok tayo guys ng Maria Aurora. Ito yung one of the scenic roads na matatagpuan natin dito sa lalawigan ng Aurora. Ito yung Canili Trail. Ang Canili Trail ay hindi lamang daan na dinadaanan, kundi isa itong journey sa puso ng kabundukan, kung saan bawat kurbada dito ay may kanya-kanyang kwento at ang bawat tanawin mas magandang maranasan nyo. Ito ang nagsisilbing pintuan patungo sa likas at tunay na ganda ng Aurora. And makikita natin dito sa bandang kaliwa yung Canili Diayodang. And doon tayo nag-stop over guys sa Otop Store. So may mga store dito na pwede kayong kumain during your stopover sa isang mahabang biyahe. So from here, mga 42 kilometers more or less hanggang sa bayan ng Baler. Nandito lang din tayo last year, July of 2025. And for today's episode, pupuntahan naman natin ang
pa rin sa lalawigan ng Aurora. Ayan guys, yung Canili Dayo Dam. At yun yung mga magagandang kabundukan ng Sierra Madre Mountain Ranges na talagang nagbibigay dito ng napakaganda at napaka-peaceful na ambience. And nandito tayo sa Maria Aurora Welcome Arc. Few steps away lang po ito mula sa Doña Aurora Marker. Ayan, ang daming nagpapapicture dito. Di maubos yung mga rider. And nandito tayo ngayon sa Otop Store para mag-breakfast sa isang murang spot. Pero may kakaibang ambience, magandang scenic view, overlooking dito yung peaceful Canili Dayo Dam. Ayan yung dam ng Aurora guys para sa kanilang patubig at irigasyon sa mga lupang sakahan dito. Para kahit summer, siguradong di mapapabayaan yung kanilang agrikultura. Tara guys, tuloy-tuloy na po tayo. Time check now is 9:15 AM na po and almost 1 hour pa tayo away from Baler. And nandito tayo sa Canili Trail ngayon. Ito na yung one-way stretch dito. Nasa ibabaw tayo ng Canili Dayo Dam. So, nakadesign ito para sa dam and yan yung primary purpose nito. And secondary lang po yung road dito guys. Magkakaroon tayo ng structural issues kung gagawing two-way ito and of course, napakalaking budget ng involved. So talagang tiyaga-tiyaga na lang po and bigayan na lang talaga. As you can see, sakto lang talaga siya para sa isang 4 wheels, nothing more, nothing less. Minsan may mga nagbabantay dyan na lokal para sa stop and go. Medyo mahirap kasi makita sa malayo guys kung may paparating o may nakapasok na. Medyo mahaba-haba din tong stretch na to. Anyway, meron na pong bypass road ang Canili. Hindi pa lang natin nasubukan ngayon. Kilala din ng Aurora sa mga probinsyang mayaman sa produktong fresh buko. Kaya naman nandito tayo ngayon sa gilid ng kalsada guys. Ayan, ang dami dito. Nakita namin yung mga buko nila dito. Kaya lang, natitigas na daw. Tinatamad yata si kuya magbenta. Oh no! Ayan no, mukha namang hindi. Sayang. Anyway, hanap tayo, baka meron pa doon. Yung meron konting oo, na malambot. Magkano te? 25 po. 25. And 25 pesos nga yung fresh buko nila dito guys. May konting From the highway lang. Ito, nakakita kami ng bukuhan dito. 25 pesos. Ay ate. Magkano yung mga ganitong suka? 80 lang po sir. Yun, eto. Abo sir, 80 po. Eto, timplado. Magkano yung Ito ganito? yung timplado sir. Magkano yun? Ah, Ito ito. 300 lang po sir, pwedeng mag-asol. 300 yan. Opo, Ito. pwedeng mag-asol. Anong timplan yan? Yung pinakurot ito sir, yung ito, Taiwan na sili po. Na blender na po siya. Magkano naman ganyan? 100 po sir. Pero pag dito sir, 300 pwedeng mag-asol. Oo. Pagbalik ko natin kasi punta mo. Opo sir. Maria Aurora pa rin ba to? Yes, sir. Huling bayan po ng Aurora.
Huling bayan. Unang bayan bago Papapasok ng bayan. Huling bayan naman pagpalabas. palabas. Dalawang kinuha po. Hmm. Pwede isa. Dito pa rin tayo sa bayan ng Maria Aurora, guys. Papasok na tayo siguro ng San Luis and Baler. Ayan, tabi-tabi nga sila dito sa part na ito ng Maria Aurora. Kaya di na namin pinalagpas ang pagkakataong makainom ng fresh buko kahit sa roadside lang. Kung sa Boracay, guys, nakakopamama tayo dito sa Aurora. Isang fresh buko lang sapat na. 25 pesos along the highway dito sa Maria Aurora. Ang sarap. And para mas ma-feel natin yung Aurora, tikman natin yung buko nila. Malakukog. And after 1 hour ng biyahe, mula sa Doña Aurora Marker, nandito na po tayo sa bayan ng San Luis. Time check is 10:30 AM na po. Going right, papunta yan ng San Luis, town proper. And dito tayo sa left, guys. Ito yung going to Baler. And ito guys, approaching na tayo sa magandang bayan ng Baler. Ang bayang madalas nating balik-balikan. Ang ganda din kasi dito. Ayun, tanaw na natin sa kanan yung mga magagandang kabundukan ng Aurora. Wow! And welcome po dito sa Baler. Ito ang bayan ng Baler, ang puso at kabisera sa lalawigan ng Aurora. Kilala ito bilang isa sa makasaysayang lugar. At syempre, sa likas at natural nitong ganda. Once again guys, nandito na naman tayo sa magandang bayan ng Baler. Dito pa rin sa lalawigan ng Aurora of course. Pero hindi ito ang ating main destination this time dahil side tour lang natin to. Pupunta tayo ngayon ng Dipakulaw. Tatry natin yung dinadyawan for the first time. Wow! So nandito tayo sa sentro ng Baler. Ito, yung mga tindahan nila dito. Dito natin makikita yung mga pasalubong, souvenir items. Yan, may mga keychain, bracelet, may mga t-shirt, ref magnets, and may mga bag. Yan, libutin natin saglit guys. Quick tour lang po tayo. Ang dami pong mabibili dito. And ito nga yung kanilang pinakasentro. Ayun naman yung kanilang Baler Marker. And may 3 surfboard din dito. And dyan nagpapapicture yung mga turista. Dahil di makukumpleto yung Baler experience natin kung wala tayong souvenir dyan. And ito nga yung Quezon Street and kanto naman ng San Luis Street. And dito matatagpuan yung ilan sa kanilang mga government offices. Ganda ng wall graphics nila rito. Ayan, may mga pure honey dito at kung ano-ano pa. Ito, dalawin naman natin yung kanilang park and approaching tayo sa Museo de Baler. Dito ito sa Quezon Memorial Park. And ito yung Casa Maestro Lucio, ang kumakatawan at sumisimbolo ng simpleng pamumuhay ng pamilya Quezon. Diyan isinilang guys yung ating dating Pangulo. Napaka-historical ng lugar na ito, lalo na yung munting kubo na yan. And ayun na po yung Museo de Baler. Maliit lang pero perfect spot ito para lubos nating matutunan at maunawaan ang kasaysayan ng Aurora. Meron lang siyang 50 pesos entrance fee. Tulong na rin natin sa kanilang turismo.
And para makita natin, yun ilan sa mga Quezon memorabilia at ilan sa mga historical artifacts na may kaugnayan dito sa lalawigan ng Aurora at ilan sa mga kwento tungkol sa Siege of Baler. Ito, approaching naman tayo sa kanilang park kung saan matatagpuan natin ang mga munting lokal ng Baler. Nandito tayo sa Museo de Baler, guys. Ito yung kanilang park. Kahit ilang beses na tayo nagpunta rito. Nakakatuwa lang na makita natin ngayon yung kanilang park. Ito yung mga lokal ng Baler. Hello! Welcome po sa Baler. Anong pangalan mo? Matthew. Oh, shout out kay Kuya Matthew. Ha? Mga batang lokal ng Baler. Oh, hi kayo, hi. Hi! And sa ating ng paglilibot, nakasalamuhan naman natin ang mga batang Baler. Si Kuya Matthew at ilan pang mga kasamahan niya naglalaro at tumatambay sa isang park na mistulang nilimot na ng panahon. Kung saan atin na rin matatagpuan ang statwa ng ating dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Kaya naman, ang panawagan nila sa ating butihing Mayor Angara, sana mabigyan daw ng atensyon. Ito po, nasira na rin po. Nasira na rin. Kasi po yung maayos, nasira lang. Anong pangalan ng mayor ng Baler? Mayor po, ang garap. Oh, manawagan ka kay Mayor kamo, paayos yung park nyo. Mayor, paayos po ng park dito. Oo, kamo sira-sira na yung playground. Sira na po yung mga laruan po. Kasi po yung dulang. Manawagan ka kay Mayor, sabihin mo na lahat ng Paayos dito, ayan po. Parke dito. Oh. Sira na eh. Sira na po! Ha? Mayor, sira na. Paayos naman ha? Mayor yun. Nandito na po tayo sa bayan ng Dipakulaw and nandito tayo sa isang resort. Napakatahimik, relaxing, and kung serenity ang hanap nyo, siguradong matatagpuan nyo yan dito. Ayan no, very natural yung landscape nila dito. Isang resort na napamahal na din sa akin, kaya muli naman nating dinalaw. 25 minutes or 16 kilometers mula sa sentro ng Baler. And dito naman yung maliit at simpleng pool nila. Wala nga lang tubig. But every time may guests, laging fresh po ang tubig niyan. Ito yung Paraiso Garden Resort. Dito tayo nag-check-in na 4 years ago. Yan o, bagong cottage nila to. And napakalawak nga ng field nila. Mafe-feel talaga natin yung napakasimple at tahimik na bayan ng Dipakulaw dito. Di ko nga lang marerecommend to kung magbi-beach lang kayo at talagang magstay lang dito. Di po natin ma-enjoy ang beach dito. Pero kung tutuluyan lang din naman at mag-iikot-ikot talaga kayo, nandyan ang Dinadjawan, nandyan ang Baler. The best po ang location nito. Isa to sa pinakatahimik, very private at budget-friendly na resort kung nandito kayo guys sa Dipakulaw. Kaya nga lang, yung beach niya, ayan no, masyadong mabato. Parang napakalalaking graba. Yan, naririnig ko na yung alon. Iba naman ang karakteristik ng dagat dito guys. Hindi siya yung tinong buhangin. Ayan, ang lalaking bato. Oh my God! Lalaki ng alon ngayon. Oh! Lakas guys, oh. Yan yung mga magagandang kabundukan ng Sierra Madre. Doon tayo pupunta guys sa Dinadjawan. Somewhere doon, malayo pa. Ayan, sa likod pa ng mga bundok na yan. Magkano ng rate nyo ngayon? Hindi. Hindi nyo pa tinatanggal yung elixir. Dating Elixir Rock Beach po ang pangalan nito bago naging Paraiso Garden Resort. Pero kung papakita sa camera. Oh, sige, sige. Hindi na kasi ako nakakaligo. Hindi tayo susi. Ang doon mo kasi yun.
Nag-ooperate pa ba yung resto nyo? Hindi na po. Hindi na. Bakery na lang po. Bakery na lang. Magkano nang mga nagre-range yung mga unit Yung nyo? po namin. Yung favorite ko doon sa dulo, magkano na yon? 2.5 po. 2.5 yon. Yes po. Pwede. Good for 6. Yes po. Madalas po tayo dito guys noong 2022 pag gusto kong mag-relax at libutin ang bayan ng Baler. Hindi buti hindi na ano yan ng bagyong... Napan po yan ng bagyo. Maabot po dyan yung tubig. Nasira po yan. Kaya nito lang po yan inayos noong December po. Ba't madalas walang tubig yung pool nyo? Ayun, nililin. Kasi kami kasi mga guest po. Pagka may guest lang. Opo, yun nga. So ba, pag may guest, laging bago ang tubig. And as per Ate Tintin, wala silang guests ngayon dahil may nagre-rent dito. Long staying guests, mga Coast Guard para sa isang seminar, dahil may malapit pong training center dito. Bakit sila nag-long stay? Anong ginagawa nila? Nandyan po kasi yung training center. Aha, training center. Eto. Magkano to, te? Tintin? Ha? One night po. May aircon po dito sa loob. Ito yung 1.9. So, ito lang halos masisilip natin ngayon. Yan, parang kitchen nila. Apo. Common. Tapos, pwede po sila dyan magluto. Ito meron pa po yung kitchen sa loob. Extra mattress to. Ano yung sariling toilet yan? Apo. Ito yung isa sa kanilang mga TP houses dito. Ayan, meron siyang bed, double size, 1,900, good for 2 to 3 packs. Simple lang yung unit, maliit, nothing fancy, talagang pang glamping lang. And dito naman yung kanilang CR. Yan, of course, maliit din. As long na malinis, goods na yon. And air condition na rin po tong unit na to. So wala tayong ibang gagawin dito kundi mamasyal sa araw at matulog sa gabi. Talagang relaxing eh. Yung gustong gusto ko dito sa lugar nyo. Napakatahimik ng ano. Napakatahimik, napakasimple. Hindi crowded. Kahit may long staying guest kayo, tahimik siya. Magkano naman yung ganyan? 1 po. 1 to yan. Almost ganun na. Kasi aircon, free wifi na din po siya. 1, 2. Good for 2 to 3 din. Yes po. Ito po yung pinakamalaki namin. May naka-stick. Oo, nag-stay ako dyan eh. Halos nirenta ko to dati. Buong to. Naalala ko po kayo, sir. Oo, yan. Yung dulo. Tsaka ito. Wala pa to. Wala. Bago rin to. Bago lang po yan. Dito kami nakapark noon. 1 to lang din. Same lang din Good. po yan. Yung fan. Mga fan room po yan. Pero dati po wala pa po siyang ganito. Yun sa labas po. Oh. Walang kitchen to dati. Parang room lang. Oh. Opo, yun lang po sa dati. Ito staff house yan. Opo, saka lang. Tapos ito bakery niya. Opo, dyan na po yung tindahan niyo. Ano mga paninda niya? Tinapay po, sir. Chicken po kayo. Ha? Tignan niyo po yung hopya. Pasok po kayo, sir. Hello. Ma'am, lalong gumanda yung resort mo ah. Nakaka-miss. Sir, ito po, tignan niyo. Ha? Tignan niyo. Magkano naman yung ganyan? 5 po. Balik-balikan niyo. Sarap yan, sir. Ganun pa ba yung resort niyo sa Baler? Ay, yung kayo sa kayate? Andun pa rin. Pwede po. Guys, nandito tayo sa munting bakery ni Mama. Yan siyang kopya. Sarap. Si Tintin ba gumawa nito? Po? Ikaw gumawa. Hindi po ako. May mga baker po yan. Print kopya ni Mama Really. 5 pesos. Ang sarap. And sa pag-alis nga natin, may pamerienda na, may pabaon pa ang napakabait na resort owner, walang iba kundi si Ma'am Marilyn. Tama na yan. May taste lang. Okay na yun, sir. Wala po kayo kasama, sir? Ayun lang. Nasa konti. Four minutes drive or 3.1 kilometers, mararating naman natin ang Ampere Rock Beach
and rock formation mula sa Paraiso Garden Resort, kung saan matatagpuan natin ang kakaibang scenic coastal road. Hindi buhangin, kundi mga smooth pebbles at mga dramatic na rock formations ang makikita dito. Napakaganda po talaga ng scenery bago pa man sirain ng bagyong uwan. Tara, silipin natin. Sa laki ng alon ngayon guys, nandito tayo sa Ampere Rock Beach. Isa to sa mga nadali nung bagyong uwan last year. Ayun yung mga damage na kalsada. Pero so far na, mabilis nila naayos. Yung magandang rock formation nila. Time check is 12:30 PM na. Ang hidden Rocky Paradise of Aurora, just along Baler Casiguran Road. Dito pa rin yan, sa bayan ng Dipakulaw. Isa to sa spot na paboritong hintuan ng mga turista dito, mga riders at saka mga biyaheron tulad natin. And nandito tayo sa Dipakulaw, Aurora. Dire-diretso na po tayo guys, buti na lang passable na agad itong road na ito. Ito yung matinding sinira ng bagyo. Ayan, kita pa rin yung mga bakas and 40 minutes or 32 kilometers pa bago natin marating ang barangay ng Dinadjawan. Ang ganda talaga dito sa parteng ito ng Aurora. Napakasirin, tahimik, nakakabingin na nga yung katahimikan dito, pero talagang napaka-solid at puro magagandang view lang ang makikita natin dito. And finally, after a very long ride at nakakahilong mga twisties, nandito na po tayo sa Dinadjawan Bridge. Welcome po dito, ang isa sa mga paraiso ng Aurora. Welcome to Dipakulaw and welcome to Dinadjawan. Ang hangin ngayon dito guys, napaka-presko nung luntian nilang kapaligiran. And after ng mahaba at masaya nating biyahe, narating din natin ang isang simpleng destinasyon kung saan inaantay na tayo ng dalampasigan at ng alon. Dito inasikaso nga tayo ni Ate Cora at ni Joy. Baka may tent yan, pwede kong masilip. Wala namang available? Nakabook na po lahat ng Yung mga ganyan, mga villa ba yan? Magkano ang ganyan? Depende po kung Five packs sila mo. 3,000, 3,300. Silipin ko rin kung pwede ka. May sariling CR naman yan. Paano kung gusto mo magluto? May malulutuan dito. Meron po sir, meron po kasi. Ito yung kanilang mga napakasimpleng family room o villa. Pasensya na at di po tayo nag-book. Buti na lang may available pa. Wala nga lang yung mga beachfront cottages. And yung pinaplano nating tent, wala na rin. Wala nang beachfront? Wala na. Dito kami guys sa Sand and Star. Ito yung room nila. Good for 4 person, 3,000 daw. May dalawang bunk bed. Yan, ito
Medyo masikip lang yung room nila guys, pero cute naman. Gusto ko yung vibes. Actually, yung tent setup lang sana nila ang habol natin, kaya lang wala na daw. And the reason kaya di tayo nag-online booking, para just in case, may chance tayo makahanap ng mas better dito. Pero check ako kaninang umaga, parang may isa pa kayong available. Hindi lang ako nag-book kasi by chance lang eh. Hindi ko, baka nakawag din ako yung isa. Naka-walk-in lang. Saan ang common CR nito mga tent na to? Para parehas lahat ng design to? Same po. Ganda. Anong team to, te? Ano po ito, beta? Beta. So may mga outlet talaga siya. Meron. Kaya may electric fan dito. Tapos may free breakfast pa to. Parang lugi kami. Meron po. Ito yung kanilang mga tent guys oh. Ang gaganda ng setup. Kumpleto na. Good for 2 to 3 packs. 2,200 pesos daw. With plated breakfast na. Sulit, di ba? Nandito tayo sa Sand and Stars guys. Dipakulaw. Dinadyawan, Dipakulaw, Aurora. Punta tayo ng palengke. Gagamitin natin yung tricycle ni Kuya. Ayan naman yung kanilang parking. Actually, malawak pa doon. Kaya lang masyado nang mabuhangin. Baka mabalahaw pa tayo. So, di na natin aalisin yung sasakyan natin dyan. Magta-tricycle na lang tayo guys. Buti may tricycle dito yung kanilang mga worker. So, pupuntahan natin ngayon yung kanilang public market para may idea na din kayo. Time check is 2:30 PM na po. Di pa tayo nagla-lunch. Kung mapapansin nyo, walang mga public transport dito. Ganun katahimik yung lugar. And 1.3 kilometers, mararating naman natin yung kanilang public market. Medyo mahirap palang kumuha ng tricycle dito. Buti na lang meron tricycle dun sa resort. Tricycle ng mga worker dun. Nakisuyo lang kami. Ito yung bayan ng Dinadyawan para may idea kayo. Ito yung Dinadyawan market guys. Oh. Ay, yung mga karne niya tayo. Walang karne. Ha? Sa malayo pa? Dito pa? Thank you. Wala pala ganong mabibili dito sa kanilang palengke. Pati yung karne nila naka-isolate pa. So, kung pupunta kayo dito, better, mamili na kayo sa baler. Dito tayo sa Dinadyawan market. Kung saan yung mga bilihan ng karne? Doon pa? Sige. 145. Palinis na naman yun. Pang ano sir? Pamprito na lang. Itong hipon mo magkano? 500. Magkano yung yellow pin mo? Nadaanan na din natin itong store na ito. Dito na tayo bibili ng cooked food para sa lunch natin guys. Very late na po kasi. Madami din naman choices dito and with reasonable price. May mga makakainan dito guys, kaya lang ka-take out na namin. Nasa hotel na yung mga kasama namin sa Sand and Stars. May mga tindahan dito kung may mga kailangan kayong mga essentials nyo. Ano nga ba ang pwede natin gawin dito sa Sand and Stars? Number 1, pwede tayo mag-sunbathing. Yan, kahit walang sun. Relax. Yun talagang chill lang. Grabe ang laki ng alon, no?
umabot na dito. Kasi sa atin, puro pagod. Ayan, bagsak lahat yung mga rider. Tayo, ayan, sila relax sila doon. Dito, habang naririnig natin yung alon ng dalampasigan, siguradong marerelax yung ating puso at isipan. Wow! Magbanding, maglaro ng buhangin at kung ano-ano pa, malaking bagay na. Sinigang. Sa gabi naman, simpleng luto-luto lang. Damhin yung katahimikan ng lugar, damhin yung sariwang hangin. Ito guys, yung evening ambience dito sa Sand and Stars. Maliwanag naman. Okay naman siya sa gabi. So, ayun yung beachfront. And kasalukuyan nagluluto tayo ng dinner ngayon. I-check natin dito. Ayun, bukas pa rin yung store nila ate. Pinauwi ka mag-isa? Nakita mo yung maliit na sopa? Ha? Makasabay sa habag at makapagbanding yung buong pamilya, panalo na. Lap. First time lang natin dito sa Dinadjawan. And yung napapanood natin sa YouTube, totoo pa lang talaga. Maganda dito sa Sand and Stars. Simple lang siya pero talagang nag-enjoy tayo. Ang lakas pala ng hangin dito pag umaga. Perfect maglakad-lakad sa magandang shoreline nila. Ang cute guys ng bangka ni JR. Yan kung titignan niyo yung sand rito. Grabe. White powdery sand. Panalo yung sand rito sa Dinadjawan. Good morning guys. Andito tayo ngayon sa isang resort. Isang resort na wala gaanong amenities, walang luxury feel. Pero dito natin natagpuan yung puso natin. And nandito tayo sa bayan ng Dipakulaw, sa magandang lalawigan ng Aurora. And welcome, Sand and Stars. Dito meron silang 4 na kubo, beachfront cottages. Meron couples room and meron good for 4. So tara, silipin natin, kaka-check out lang ng kanilang guests. Simpleng-simple yung structure niya. Yan. Meron lang siyang maliit na console, walang TV, walang ref, na may sampayan. May rack na rin dito para sa patungan ng mga gamit nyo. So, queen bed na po ito. Ito naman yung kanyang toilet. So, pasensya na kayo, medyo magulo dahil hindi pa nalilinis to. Kakaalis lang ng kanilang guests. Ito yung mga basic cooking utensils nila guys na narerentahan dito. Kasama na yung gasol sa common kitchen. So meron silang kawali, meron silang pot, tsaka kaldero,
Ayan, may kutsilyo, chopping board, tsaka yan, mga gamit talaga sa pagsangag, pagprito. So, kung pupunta kayo dito, I suggest magbaon na kayo ng paper plate, mga disposable cup, and spoon and fork para mas convenient dahil wala sila nun. So, basic cooking utensils lang. And ito yung kanilang common kitchen. So, good for 2 passenger to. So, may dalawang sink and may dalawang gas stove. So, una-unahan na lang. Hindi naman ganun kalaki ang population ng resort na to dahil meron lang silang 4 na beachfront cottages and 4 na regular kubo. Ito yung isang room nila adjacent to our room. Regular family room. Good for 4, 3,000. So pagpasok natin guys, may kanya-kanyang walis sila para sa mga buhangin. So, meron silang fire extinguisher as required. Woods. Ayan, may mga design dito ng may mga halaman sila dito. Ito mga upuan, tambayan. So, meron tayo mga throw pillow. May konting very rough lang yung construction, yung structure niya, pero may pagkaboho yung style. Ito yung kanilang mga outdoor dining. So, ayun yung kanilang common kitchen guys. So, dito tayo nagda-dining. Ayan. Ayun naman yun sa amin. So, ito yung kanyang family room. Ayan, standard na nila yan dito. May hanger rod, may mga shelving, drawer. May drawer to. Ayan. Medyo matigas nga lang dahil wala siyang railing, wala siyang guide. So, ito yung basic setup nila. Single bunk bed. Dalawang single bunk bed. Good for 4 at 3,000 pesos. So, ang ganda ng mga quotes nila dito. Yan. Love is a happy journey with your loved one. Till your life end without 1 minute or after 100 years. Silipin natin yung kanilang banyo guys. Yan, very colorful. Yan, simpleng-simple. Naka-telephone shower naman siya. May hot and cold, of course. Yan, may provided na silang tissue. Hanggang sa banyo guys, meron pa rin mga halaman. So, provided naman yung hand soap. Naka-bidet rin to. Yan. Of course, may shower curtain. May shower curtain na siya. Yan. Maliit lang yung facial mirror. Anyway, nag-enjoy ako sa stay ko rito. Provided rin yung towel. Yan, meron maliit na ottoman. Kaya lang, sayang to pagka yung mga ibang guest natin umuupo ng basa. May maliit na shelving rito. Yan. Ito naman yung kanilang mga common toilet and bath. Yan. Common shower. Ito yung mga water closet. So itong kanilang mga basic common shower. May sampayan kayo dito. May maliit na bench or table. So ito yung kanilang shower. Ito walang hot and cold to guys. So ang gumagamit niyan is itong mga glamping tent na to. And pa-check out na din tayo guys. Anyway, kahit maikli lang yung Aurora getaway natin dito, nag-enjoy naman tayo ng husto. Ang ganda dito sa Dinadjawan. Hello po sa mga gusto po magbakasyon dyan. Welcome po kayo sa Salon Star. Sana po makita nyo maayos ang pagpunta nyo dito. At ngayon pa lang po, welcome na po namin kayo. Salamat po sa Diyos. Thank you. Hindi na kami magtatagal ha. Bye-bye guys. Oh guys. Papaalam na tayo. Dito na nagtatapos yung ating Sand and Stars episode dito sa Dinadjawan, Tipakulao, Aurora. Once again, this is Greymon 16. Maraming salamat sa pagsubaybay at panonood nyo.